Alam mo ba, sa mismong sandaling pinanonood mo ang video na ito, may mga missiles na posibleng lumilipad na sa kalangitan ng Middle East. Mga sirens na tumutunog sa mga lungsod. Mga air defense system ang sumasalubong sa paparating na mga rocket. At milyon-milyong tao ang nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Ang matagal ng tensyon sa pagitan ng Iran, United States at Israel ay hindi na lang simpleng banta o politika. Isa na itong tunay na digmaan. Sa loob lamang ng ilang araw, nagpalitan na ng daan-daang missiles, drones at airstrikes ang magkabilang panig na nagdulot ng matinding tensyon hindi lang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Pero ang tanong, paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Bakit tila matagal nang gustong kalabanin ng US at Israel ang Iran? At ano ang mga dahilan kung bakit ang alitang ito ay posibleng magdulot ng mas malaking giyera na maaaring makaapekto sa buong planeta? Sa video na ito, aalamin natin ang mga dahilan kung bakit ginigera ng US at Israel ang Iran. Mula sa nuclear weapons, geopolitics, regional power, hanggang sa mga lihim na tensyon na matagal nang umiinit sa likod ng global stage. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang content na tulad nito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ang nuclear program ng Iran at lumalaki nitong impluensya sa Middle East. Isa sa pinakamalaking dahilan ng tensyon sa pagitan ng Iran, United States at Israel ay ang nuclear program ng Iran. Sa loob ng maraming taon, pinaghihinalaan ng ilang bansa na maaaring gamitin ng Iran ang kanilang nuclear technology upang makagawa ng nuclear weapons. Para sa ibang bansa, lalo na ang Israel, ito ay itinuturing na isang direktang banta sa kanilang seguridad. Dahil dito, paulit-ulit na sinubukan ng US at ng kanilang mga kaalyado na pigilan ang pag-unlad ng nuclear program ng Iran sa pamamagitan ng sanctions, negotiations at military pressure. Habang lumilipas din ang mga taon, patuloy na lumalakas ang impluensya ng Iran sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Sa mga bansang tulad ng Syria, Iraq, Lebanon at Yemen, sinasabing may malakas na political o military influence ang Iran. Para sa US at Israel, ang paglawak ng impluensya ito ay maaaring magpabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Dahil dito, ang pagpigil sa paglawak ng kapangyarihan ng Iran ay naging isa sa mga pangunahing layunin ng kanilang foreign policy. Ang mga military capabilities ng Iran. Isa pang malaking issue ay ang sinasabing suporta ng Iran sa iba't ibang armed groups sa Middle East. Ang mga grupong ito ay kadalasang kasali sa mga lokal na conflict sa rehiyon. Para sa US at Israel, ang mga grupong ito ay itinuturing na extension ng impluensya ng Iran sa iba't ibang bansa. Dahil dito, ang pag-atake laban sa Iran ay minsan nakikita bilang paraan upang pahinain ang mga network ng impluensya nito sa rehiyon. Dahil kilala ang Iran sa pag-develop ng iba't ibang uri ng missiles na kayang tumama sa malalayong target sa Middle East. Para sa ibang bansa, lalo na ang Israel, ang mga missile na ito ay isang seryosong banta dahil kayang maabot ng mga ito ang kanilang teritoryo. Dahil dito, isa sa mga layunin ng ilang military operations ay sirain o limitahan ang kakayahan ng Iran na gumawa at maglunsad ng mga missile. Sa pananaw ng US at Israel, ito ay isang paraan upang maiwasan ang mas malaking conflict sa hinaharap. Ang alyansa ng US at Israel para sa kanilang seguridad. Ang seguridad ng Israel ay isa sa pinakamahalagang dahilan sa likod ng tensyon na ito. Ilang beses nang sinabi ng mga lider ng Israel na hindi nila papayagan ang anumang bansa sa rehiyon na magkaroon ng kakayahang magbanta sa kanilang kaligtasan. Dahil maliit ang sukat ng Israel kumpara sa ibang bansa sa Middle East, kahit isang malaking pag-atake ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala. Kaya para sa Israel, ang pagpigil sa Iran bago pa ito maging mas makapangyarihang bansa ay itinuturing na isang mahalagang hakbang para sa kanilang survival.
Sa loob ng maraming dekada, itinuturing ng United States ang Israel bilang isa sa pinakamahalaga nitong kaalyado sa Middle East. Dahil dito, madalas na sumusuporta ang Amerika sa Israel sa mga usapin ng seguridad at depensa. Kapag may banta laban sa Israel, kadalasang nakikialam ang US upang protektahan ang kanilang ally. Ang matibay na alliance na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis lumalala ang tensyon kapag may conflict na kinasasangkutan ang Iran. Dahil dito, maraming military bases ang United States sa iba't ibang bahagi ng Middle East, kaya anumang tensyon sa rehiyon ay maaaring direktang makaapekto sa mga sundalong Amerikano na nakadeploy doon. Ayon sa ilang opisyal, ang ilan sa mga aksyon laban sa Iran ay ginawa upang protektahan ang mga base at troops ng US sa rehiyon. Para sa Amerika, ang pagprotekta sa kanilang military presence ay isang mahalagang bahagi ng kanilang national security strategy. Ang mas malaking geopolitical power struggle. Ang Middle East ay isa sa pinakamahalagang rehiyon sa mundo dahil sa langis, energy supply at mga pangunahing shipping routes. Ang sinuman may malaking impluensya sa rehiyong ito ay may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya at politika. Habang lumalakas ang impluensya ng Iran sa rehiyon, nagiging hamon ito sa kapangyarihan ng US at sa seguridad ng kanilang mga kaalyado. Dahil dito, ang conflict ay nagiging bahagi ng mas malaking strategic competition. Sa huli, maraming eksperto ang naniniwala na ang alitan sa pagitan ng Iran, United States at Israel ay hindi lamang simpleng military conflict. Ito ay bahagi ng mas malaking geopolitical struggle para sa impluensya, kapangyarihan at kontrol sa Middle East. Habang sinusubukan ng Iran na palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon, nais naman ng US at ng kanilang mga kaalyado na mapanatili ang kanilang dominance. At habang nagpapatuloy ang tensyon na ito, nananatiling hindi tiyak kung ano ang magiging susunod na hakbang sa isa sa pinakamainit na conflict sa mundo. Ang malaking katanungan. Sa huli, nananatiling malaking tanong kung makatarungan ba talaga ang pag-uumpisa ng digmaan dahil sa mga ganitong dahilan. Totoo na ang bawat bansa ay may karapatang protektahan ang kanilang seguridad at interes, lalo na kung may nakikitang banta sa kanilang kaligtasan. Pero sa kabilang banda, ang digmaan ay halos palaging nagdudulot ng matinding pagdurusa, lalo na sa mga ordinaryong tao na walang kinalaman sa desisyon ng mga lider ng mundo. Alam din naman nating ang ilang conflict ay minsan ginagamit bilang paraan upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa ibang kontrobersya o mas malalalim na problema sa politika. Para naman sa iba, ito ay bahagi lamang ng mas malaking laro ng kapangyarihan, kung saan sinusubukan ng mga malalakas na bansa na panatilihin ang kanilang impluensya sa mundo. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang tama o mali, kundi kung hanggang kailan patuloy na gagamitin ng sangkatauhan ang digmaan bilang solusyon sa mga alitan. At sa huli, naiiwan tayong magtatanong, ano nga ba ang tunay na halaga ng digmaan? Sa likod ng mga missile at headlines, may milyong-milyong buhay na naapektuhan. Mga pamilya na nawalan ng tahanan, mga bata na natatakot at nagugutom, at mga ordinaryong tao na pumapasa ng hirap na katumbas ng alitan. Ang bawat airstrike, bawat pagbagsak ng bomba ay may kaakibat na pangmatagalang sugat sa puso at isip ng mga tao sa rehiyon. At habang ang mga lider ay nakikipagpalitan ng tensyon at kapangyarihan, marami sa mga inosenteng buhay ang naiiwan sa gitna ng takot at kawalang katiyakan. Ito ba ay makatarungan? O isa lamang diversion mula sa mas malalalim at mas madilim na issue sa politika? Ang digmaan ay hindi lang statistics o balita sa TV. Ito ay kwento ng totoong tao, ng totoong pamilya, ng sangkatauhan na dapat nating pag-isipan at pahalagahan. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!